Inalagaan ng ilang labor groups ang pagkakasuspindi ng pagpapatupad ng 85 peso wage hike dito sa Kalakhang, Maynila na inaasahan na po yan ng ating po mga manggagawa na mga minimum wage earners. Depensa naman ng pamunuan ng Department of Labor and Employment, ang Pasig Regional Trial Court ang dapat na magpaliwanag sa naturang suspensyon dahil sila ang responsable sa pagpapalabas ng temporary restraining order. At sa kabila nito, tiniyak naman ng Malacanang na may mga ginagawa na silang hakbang para ipakita ang kanilang pagtutol sa naging pasya ng korte. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, suportado naman ang kanyang mga panawagan para sa pagbawi ng inilabas na temporary restraining order laban sa implementasyon ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Ang officer of the court, pero maliwanag ko ng jurisdiction ng ay, yun na nga lalabas sa hearing. No, hindi naman ako para mag-decide na... Pero dapat din po may public statement kayo. Ito na public. Walang jurisdiction. O, ulitin ko, si judge ang magpaliwanag kung paano niya binayolate yung section 126. Jurisdictional issue. Constitution pa ang pinaliwanag ko kanina. Article 13, section 3. Sumugod ang ilang grupo ng mga manggagawa sa harap ng Central Office ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Maynila. Kinukundina nila ang pagkakasuspinde ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Nitong nakaraang linggo, una nang naglabas ng temporary restraining order ang Pasig City Regional Trial Court laban sa implementasyon ng dagdag sahod. Iginigiit nila na ilegal ang ginawa ng Pasig City RTC dahil sa ilalim ng Article 126 ng Labor Code, sinasabing bawal maglabas ng TRO laban sa mga order ng National Wage Commission o Regional Wage Board. Ang Malacanang, tiniyak naman na may mga ginagawa silang hakbang para ipakita ang pagtutol sa desisyon ng korte. Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Giit ni Palace Press Officer Claire Castro, ang mga kontra sa wage hike ay dapat na sa wage board naghain ng apela at hindi sa korte. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apela sa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apela at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa. Noong Hulyo 25, dapat epektibo na ang unang tranche ng wage hike na 60 pesos. At sa Enero 20 naman ng susunod na taon, magiging epektibo sana ang karagdagang 25 pesos. Tiniyak naman ni Castro na sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General ay tuloy ang suporta ng Malacanang para maisulong itong pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kung alam naman pala ng kagawaran ng paggawa o ang Labor Department na may umiiral na probisyon sa ating saligang batas at the same time ng Labor Code, bakit hindi nila ituloy na lamang? Ano ba ang pahayag ng kalihim ng DOLE ukol dito? Dahil sinasabi ng ilang mga leader ng labor group, parang kinakampihan umano ng DOLE itong ginawang desisyon ng korte. Yes, tama ka dyan, Alex. Kanina no magkaharap nga yung kinatawan ng mga labor group kanina sa DOLE at si Secretary Francis Tolentino, yun talaga yung iginigiit nila na kung tutuusin ayon sa Labor Code, hindi naman daw kailangan sundin ng DOLE itong inilabas na ito na TRO. Pero ang ipinipilit ni Secretary Tolentino, nagsalita daw yung korte at may mga proseso na sinusunod ang
kumbaga tinitiyak niya doon sa mga labor group, kumikilos naman yung DOLE, may mga abogado raw yung DOLE na lumalaban doon sa hearing, at ang payo pa nga niya kanina doon sa mga nagrally ay doon sa Pasig City RTC magpunta para maipaliwanag sa kanila, at yung judge daw yung dapat na nag-explain at hindi yung kalihim ng DOLE. So, ibig sabihin, ang DOLE, si Secretary Tolentino, hindi mangunguna na siya mismo ang hihiling sa Supreme Court para man lamang mapaipatupad na itong wage increase sa ating mga kababayan? Mukhang gano'n ang kinalabasan ng pag-uusap nila kanina, Alex. Mukhang hihintayin nila kung ano yung kahihinat na nitong hearing sa Pasig City RTC. Mukhang walang ganoong magiging hakbang sa panig ng DOLE. Okay, dahil ito po inaantala na ng isang buwan para sa mga kababayan natin na supposedly makakatanggap na ito ng 85 pesos na increase, retroactive ba yan? Kung sakali mang magbabagong desisyon ng Pasig City Court, retroactive ba yan? Hindi naman tayo abogado, pero ano bang sabi ng DOLE at ng Malacanang? May tanong bang ganon? Nako Alex, babalikan kita patungkol sa bagay na yan, sapagkat ang nalinaw lang kasi sa DOLE ay paano yung mga nakatanggap, kung yun ba ay kailangan nilang ibalik, na sabi naman nila ay hindi kinakailangan ibalik kapag nakatanggap na. Babalikan kita dyan patungkol sa bagay na yun, kung retroactive, kung sakasakali na, kasi 20 days lang naman yung umiiral na TRO, at kung sa huli magdesisyon yung korte, hintayin natin kung ano ba, dahil baka sabihin kasi ng DOLE, depende rin yan sa kung ano yung pag-uutos ng Pasig City RTC kapag naglabas sila ng desisyon. Ayun, yun ang gusto ng ating mga kababayan na merong re-rest back sa kanila mamaya. Anyway, maraming salamat sa Madeline Villar Moratillo. Mata natin, dyan po sa Malacanang.